Dito na po kami sa kamay ni Jesus. Doon tayo. Ayan o. Papasok po sana kami kaso ito po. Expected siksikan. So ito na nga. Hindi naman siya siksikan pero ang haba ng pila. So hindi na nagmamadali kami. Hindi po kami pwedeng pumila dyan kasi aabutin kami ng gabi. Available 50 pesos lang libre kabit. Coin fast charger, Android, Type C, iPhone. Exactly 8 AM. Narating namin etong Lukban. Siguro nasa 20 minutes na rin kami dito. Dumating kami dito ng before 8. So nag-decide kaming hindi na muna aakyat sa kamay ni Jesus. Bukas na lang kasi ito po. Sobrang dami. Sobrang haba ng pila. Mabilis naman yung daloy pero ang haba talaga. Ang ganda sana no. Kaya wala na ganong tao sa sa mga kainan kasi nandito na sila, pumila na sila, papasok. Sarap sana makyat. No snow, malaglag ka na snow. Kanina ka pa makulit. Diretso lang. Now guys, dito tayo nakadaan. dumaan na tayo dito dati ba? Hindi, dito tayo paano? Bakit dito tayo nakaano? Hindi kasi tayo nag-right kanina. Diba, ano yon, intersection? Crossing. Tutuloy na lang muna kami sa Padre Burgos. Pagbilao po muna. Tayabas, Pagbilao, tas Padre Burgos. Nadayo na naman kami sa paraiso ni Padre Burgos. Kung dati nasa Isla Chica kami, ngayon sa ano naman kami? Sa Burawan Island. Ito na yung pangarap kong puntahan, si Burawan Island. Katabi lang yung Isla Chica. Pero si Burawan Island, nagmukha siyang island. Kasi may mga maraming magandang rock formations. So tutuloy na po kami doon. Bukas na lang po kami akyat sa kamay ni Jesus. Tentative, dadating po kami ng Burawan Island ng 9:30 AM. So merong isa't kalahating oras kapag mula kami stopover. Pero dadaan muna kami ng Pagbilao, hahanap kami ng tindahan. May mga bibilin pa doon.
Tabang. Dete. Balik na lang. Ganda lang masabi ko. Parang puto. Parang diyan na yung paliko eh. Yan, ito yung palatandaan papuntang Tulay Buhangin. Merong store. Wala. Sisno. Wala, sisno. Daming guest. Daming tao. Oo. Kaliwa. Ha? Kaliwa. Walang fiesta dito. Parang fiesta. Nadaan po tayo sa barangay.
Ni tulay buhangin. Hindi nila kasi sinasabi yung secret password na si Borawan Island ay kapitbahay lang siya ni Isla Chica. Hindi na siya kailangang tatawirin sa bangka. Hindi na kailangang tawirin ng bangka. By land lang talaga ang tunay na way ni Borawan Island at ni Isla Chica. Magkakapatid lang po sila. Magkakapatid lang si Isla Chica at Borawan Island. Nauna si Borawan Island at kasunod si Isla Chica, at pwede mo silang mabisita ng saglitan lang kasi nalalakad lang talaga siya sa tabing dagat. Si Borawan Island lang kasi ay nasa gilid mismo ng bulupundukin na bato. Yung matibay na bato na bundok, yan ay tinatawag na lambak bay. Yan po si Borawan Island. Wow! Kahit dito, sarap mag-camping dito. Wow! Kahit dito, oh, masarap mag-camping. Sarap yung nakatira dito. Wala ko, may fiesta. Kahit dyan, oh, grabe, ang ganda na dyan. Marami ng kakang. Pero ito kasi ay hindi siya talaga resort. Siguro puno na yung Borawan. Kasi nandito na yung mga tao. Ako, yari ka na ito. Baka puno na yung Borawan. Gaano kaya uling dito? Malamang mahal. Dati walang naliligo dito, ngayon ang dami na. Kaya puno na siguro ako. May daan kasi doon sa kabila. Lang talaga sila. Borawan po. Oh, dyan lang ako sa malilim. Puno ba? Puno? Kasunod yung pala. Dito. Hindi sila makadaan kasi nagka-traffic na. Ay, kaya namang motor eh. Lang.
Wala kasi alam yung mga kita niya. Hello guys! Magandang tanghali po sa inyo at narating na po namin ang Burawan. Mga 10:30 to quarter to 11 po kami nakakarating dito. Hindi na po nakuhanan ng video ni Dora Galaera mga guys kasi super busy po kami nang dumating sa super init kasi today is Thursday, Holy Week. So, hindi po nakuhanan ng video ng pagdating namin so dahil super dami ng tao talaga. At traffic ang papasok sa Burawan. So, ito na po siya guys. Nagbo-boating na po kami papunta sa pinaka-island ni Burawan, which is the station 1 and 2. I think papunta kami ng station 2 kasi station 1 ang pinaka-nearest kay station 3 is Ununa po. So, station 2 ang medyo maluluwag. So, ito na po kami. Hindi na po kami pinayagang mag-stay sa station 3 kasi crowded na po talaga. Crowded. Naubusan na po sila ng water, drinking water. May mga delivery naman po kami hapon. Pero kailangan po umahan kasi sa Holy Week na po. So, kasi kami pumunta. Ito po, nagpataan po na crowded talaga. So, ang fare sa bangka na po guys is 100 per person. Back and forth na po ito. So, by tomorrow, pag uwi po ay ito pa rin po yung sasakyan namin. Kukuhanin namin yung contact number ni Kuya para magpapasundo po kami papunta sa station 3. Do, malalakad naman po ito guys. Kung low tide po ay pwede po tayong maglalakad na adventurous din po siya. So, ngayon, hindi namin alam kung saan kami dadaon ni Kuya. So, nasa last part na po ito ng station 2. Super amazing yung beach dito guys. Nakatuwa kasi mga super init talaga ngayon. Super init. Tapos, kapag magka-camp naman din po kayo, ay kailangan pag ganitong season, ay kailangan may dala po kayo ng tent. Kasi, sa iba po ako nakapag-inquire. So, hindi ako nag-final booking. Nag-initial booking na po ako. Hindi ako nag-final booking kasi unsure naman po kami last week na dito talaga yung destination. Hello, Dora Galaera, darling Galaera ko. Andito na po kami sa Burawan Island. Ito ay tinawag na Burawan dahil sa Boracay vibes na meron siyang mga mga palm trees, mga niyog. Nandoon po yun sa mga niyog doon sa station 3. Yun ang mainland ng Burawan Island. And naging Palawan siya kasi sa dami ng rock formations. 1, 2. Sa dami ng rock formations dito. Yung mga rock formations na makikita natin dito. Kaya doon na sa ilo. Mamaya po mapapakita ko sa ilo kung ano yung mga rock formations. Kaya naging Burawan siya. By the way, darling Galaera, dumating po kami dito ng mga 10:30 to 10:40. So, na-busy na po kami since overcrowded talaga po dito. Lalo na doon sa mainland, which is the station 3. Overcrowded na po talaga doon. Na doon namin gusto, kaso hindi na nila kami pinayagan since hindi po ako nag-confirm sa booking. Hindi po talaga ako nagtuloy sa pagpabook. Nag-inquire lang po ako. May conversation po kami ni Ate Je. Pero once na hindi ka nag-confirm, hindi ka na po nila tatanggapin sa Station 3, which is the main island.
Kasi hindi naman siya actually totally puno. Crowded lang talaga. May pagpwestuhan pa naman, pero nire-reserve po nila yun sa mga nakabook. So, unluckily, hindi po ako nag-book at hindi na po kami tinanggap doon sa station number 3, which is the main island. So, ito po yung station 2. Ito po ang station 2. By the way, ang station 1 ay doon po na side. Siya ay next from station 3. So, ito pong station 1, ito ay halos dulo na siya. Halos dulo na po talaga kami nilagay ng bangkero. Kasi alam nila ito yung hindi pa totally crowded. So, once camping style po ang gagawin natin ay hindi po talaga siya madaling gawin, lalo na ngayon na super hot. Pero ito po yung ginusto namin na ano siya, adventure, yung pagka-adventures po namin. Mahirap lalo na kanina kasi sobrang traffic kanina doon sa along the entrance ng Borawan Island na hindi na po sana kami tatanggapin, pero since may conversation po kami ni Borawan staff kaya tinanggap po kami. Ayun. So, once hindi po kayo mag-confirm, dito po kayo sa station 1 and 2 kasi ito po yung malayo-layo sa mainland. 3 to 5 minutes lang naman by boat. At kapag naman low tide, pwede siyang malakad sa tawag nito, the seashore, sa gilid ng Pangpang, sa Pangpang ng tsaka sa mga sa rock formations. Lalakaran po siya pag low tide, pero pag high tide kailangan talagang nakabangka. Kaya ayun po, kanina high tide, ganito high tide pa rin siya, so nakabangka po kami from the station 3. So dito po Cadora Galaera ay sa station 1 and 2 ay meron lang tayong hindi siya totally electricity, pero may connection siya ng light lang po. Light lang po talaga, which is ilaw. Light bulb lang po meron dito sa mga cottage. Ang cottage po dito just like there. Ayan. Yan naman po ang cottage. Pero hindi kami nag-avail kasi dalawa lang naman po kami. Pangatlo si Snow. So tent lang talaga kasi ito lang gusto namin na tent. So hindi pa kami po actually na nakapagpaayos ng pwesto namin. Papahinga pa lang po, nag-lunch. Pahinga. Kasi ito yung ginagawa ko. Meron namang mapagbanlawan dito, may CR pero walang drinking water. So naubusan po sila ng drinking water sa meron silang doon, mini grocery store and restaurant. Pwede kang makapag-charge doon, which is free, pero babantayan mo. Tapos pupunta ka doon kasi wala naman po talagang outlet dito. Lahat ng dito sa station na to walang outlet. So pag magcha-charge yung cellphone ay pupunta po sa station 3. Ayun, try namin mamaya kung makapaglakad kami along the seashore. At kukuha po ko mga videos doon mamaya po, guys. So since today is Friday and Holy Week, so po talaga, hindi siya madali, which is nature vibes talaga. And syempre, and now is almost it's already 12:45 in the afternoon, so totally init talaga.
So, ngayon, prepare po na kami ng food. Si Renz nag-ihaw na doon, malayo-layo ng konti. Then, pag maayos na po lahat ng mga things namin, just like this one, kasi wala po talaga kaming water. Ayan lang po muna. Pinapalamig namin sa yelo. At wala naman kami pong ice box kasi nakamotor lang kami. Papalamig dito muna. Ayos pa kami mamaya konti. Ito po mga food namin. Nagbaon muna kami ng rice and mga pritong ulam. Yan. Tapos, dalawa lang naman kami, so okay na yun. Okay na yung ulam namin. Yan. Mango. Then, this one. Konting vibes lang. Kasali yan. Konting vibes lang po. And yun, mamaya yung big pictures then lakad-lakad explore namin mamaya ang hindi ako napag-took ng videos doon sa Station 3 kasi sobrang init kanina talaga, as in busy kami naghahanap ng mapwestuhan, then bangka paano na makapag-entrance kami. So by for now, ayos muna kami ng mga things. Ayos pa muna kami ng mga things. Matama ka, pahirap mo ng